O God. Hallelujah. We praise you, Lord. Masigla po nating awitan ng ating dakilang Diyos. Sabihan ng kasalanan,
sulat. Karapat-dapat lang napapurihan ka, sasalamatan, sasanggitin tuwin na. Come on! Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. So God, tunay nga po, O Diyos, na pinatunayan mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig na walang sino man ang makakapantay. Yes. Come on, church, sabihin po natin ang buong puso sa ating dakilang Diyos. Ang pag-ibig mo, Pinatunayan mo sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. So God, hallelujah Lord, kung aming pagsambat papulit sa inyo Lord. Yes, so God, puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, oh God, Jesus, ikaw lamang. Hallelujah, Lord. Jesus, ikaw lamang. Yes, oh God, ikaw lamang ang aming sasambahin, pupurihin, masasalamatan, O Diyos. walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kanwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa
biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sabay-sabay po rin tawagin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus, oh Jesus. Magtaas po tayo ng papuri sa Diyos. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw,
banal, pagsambay sa iyo. Papuri sa iyo. Hallelujah. 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 Sabi mo sa Panginoon ng buong puso, pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka na. Sige, lakas mo pa sa Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin. Oh, pinupuri ka namin. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Well, once again, welcome sa ating, of course, with the message of the Lord this morning. We're going to start, a new series in this month, The Trusted Life. Well, naranasan nyo na, no, di ba? Naranasan nating lahat na tayo pagkatiwalaan. So, anong naging pakiramdam? Masarap kapag ikaw ay napagkakatiwalaan because there's something good in you that someone who really saw and seeing it. Kaya that's why ay napagtitiwalaan ka. A trusted life. Well, lahat tayo ay merong ganitong buhay. Buhay na pinagtiwalaan ng Diyos. That's why mahalaga to na ito'y mapag-aralan natin. The trusted life is a life trusted with opportunity. Well, sandali tayong manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord. Marami pong salamat sa oras na ito. Naniwala po kami that this is the opportunity for us to listen and to learn, O Diyos, and to do your will. Patnubayan mo po kami minsan pa, yamang kapurihan ng iyong pangalan ng aming naisin at pagsamba dito, O Diyos. Kaya we ask the presence of the Holy Spirit, may you bless us, Lord God, with His presence so that ay magkaroon po kami ng understanding and yan, O Diyos, a courage to really apply this truth, Lord, sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. The trusted life. Life, sabi nga, trusted with opportunity. Lahat tayo ay sa buhay na ito. Maraming katotohanan, kahit hindi mo man alam at iyong malalaman, yan ay mananatiling katotohanan. Katulad ng ang buhay natin ay isang buhay na pinagtiwalaan. Well, this is the message that we're going to understand this month. May I read it, the main text. In Matthew chapter 25 verse 14, sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at pinagkatiwala sa kanyang mga ari-arian. Verse 15, ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2 at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay mayo na siya sa paglalakbay. Verse 16, ang tumanggap ng 5 talento ay malis kaagad at pinangalakal niya mga iyong. At nakinabang siya ng 5 pang talento. Gayon din ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. Subalit ang tumanggap ng 1 ay malis at humukay sa lupa at titinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga liping yon at nakipagayos sa kanila. Well, ang talatang ito ay nasa konteksto ng the last time wherein all people ay magsusulit sa ating Panginoon. Yan ay isang katotohanan na alam mo man at hindi ay magte-take place pagdating ng araw. Ibig sabihin, hindi yan maiiwasan. Isang katotohanan na bawat buhay pagsusulit at the pleasure of the Master. Kaya ito ay isang talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Madalas dinadaan ng mga talinghaga ang mga turo sa tinatawag nating kwento o talinghaga. Dahil ang talinghaga ay kailangan para lumapat sa ating pangunawa. No? Gumagamit sila ng mga tinatawag nating illustrative ideas, mga metaphor, or ika nga ay parallel ideas. Halimbawa ngayon, gumamit siya dito ang Panginoon ng isang kaharian. So during that time, their context is about the king and about the empire. So isang kaharian na naghahari sa isang lipunan, sa isang bansa. Kaya ito ay isang talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. So makikita natin, ang kaharian ay ang area kung saan
namamahala ang Diyos sa pamagitan ng biyaya at kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. So ang idea sa kanila noon ay may isang hari na nag-ahari sa kanila. So this time the idea is the king is the Lord Jesus Christ. And the kingdom is the kingdom of God. The kingdom of the Lord Jesus Christ. Ang kaharian ay ang saklaw ng pag-ahari ng Diyos kay Kristo. Kaya ikaw, kapag tinanggap mo si Kristo, ay inabot ka o sinakop ka ng pag-ahari ng Diyos. Kaya maliban, when I say sinakop ka, lahat naman kasi nasasakop ng Diyos. Kaya lang, ibig sabihin, iba yung operation of the kingdom of God to those people na pinagarian ng Panginoon. Ang kanyang pamamahala, ang kanyang lugar sa iyong buhay ay nagmamanifesyon. Sa tuwing makikita mo ang pagbanggit sa kaharian ng langit, isa sa dalawang bagay ang ibig sabihin. Minsan, ang terminong kaharian ng langit ay ginagamit para sa exclusive, internal, at nakikita tunay na katawan ng mga tinubos na ito, na tao. Ang tunay na kaharian, halimbawa, yan ay ang paraan na ginamit sa Matthew chapter 18, verse 3. Nang sabi niya, at sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbabago at magiging tulad ng maliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Well, dito, ang idea is the specific place where God is there, where the kingdom of God is, sabi nga, ay operating there. At iyon ay, sabi nga, napaglalagyan ng mga taong sadyang nararapat para doon. Ginamit ito sa ating main text ngayon, doon sa context ng ating teksto, sabi niya in Matthew 25:34. Pagkatapos ang hari magsasabi sa mga tao sa kanyang kanan, hali kayong mga pinagpala ng aking ama. Tanggapin ninyo ang kahariang inianda para sa inyo mula sa pananglikayin ang mundo. So the context here, this is the last time, the judgment time. Na sinabi ng Panginoon at that moment, those who are belong to the kingdom of God, they will enter and inherit the kingdom of God. Ibig sabihin, lahat ng pinagarian, doon sila sa kaharian ng Diyos. That is a specific place and a specific destiny. Kaya't kapag binasa mo ang mga ebanghelyo at nakita mo salitang kaharian ng Diyos, o kaharian ng langit, ito ay maaaring tumukoy. Kadalasan, tumutukoy sa hindi nakikitang kaharian. Hindi siya visible things, but it is a place, but not yet visible. Pag sinabi natin kaharian ng Diyos. Ito ay maaaring tumutukoy at kadalasang tumutukoy sa hindi nakikitang kaharian na yon. Kaya sabi dyan sa Matthew 25 verse 14, ang kaharian ng langit ay mayan tulad sa kwentong ito. So the kingdom of heaven be like this. So ibig sabihin, pag sinabing kingdom of heaven, there is a king. There is an empire. There is a rules. And there is merong mga subject under the king. Maraming mga tao. Sabi niya, may isang taong pupunta sa malayong lugar at ito yung kwento. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanyang ari-arian. So ang Panginoon ay may maraming mga tagapaglingkod. And that is the picture. Kung noon, ang isang Panginoon o the master, the owners of many properties, they are also the owners of many servants. Here, nilalarawan na gano'n ang Panginoon. Siya ay maraming mga tagapaglingkod, maraming mga tao na nakakabit sa Kanya. At maraming tao sa kaharian ngayon, maraming tao sa ilalim ng pamumuno ni Kristo, tulad ng Kanyang simbahan ngayon. So ibig sabihin, this is the operation of the kingdom of God. So ibig sabihin, kung nasa siyo yan, tinanggap mo si Kristo, you are on the operation of the kingdom of God. Sa ilalim ng otoridad ng mga tinalagang pinuno at matatanda at pastor ngayon sa hinirang ni Kristo. So sa panahon nating ito, ang mga taong nasa loob ng kaharian, ito yung mga taong pinagarian ng Diyos, mga anak ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos say Amen. Big sabihin, you are now in the kingdom, the operation of the kingdom of God. So hindi lahat ng talentong ito ay ina-address sa lahat ng tao. It is only about the kingdom of God and those people who are in the kingdom of God. Mga taong anak ng Diyos na nasa kanyang kaharian. Kilala niya sila. Kilala tayo ng Diyos. Naintindihan niya sila. At kilala nila siya, marami sila. So there are such many people and they are called servants. Sino-sino yung mga tao na yan sa kaharian ng Diyos? Nandyan yung mga artista. Di ba? May mga tao bang pinagarian ng Diyos na artista? Yes.
Yung nanay ni magaling nating mayor, si Vico Soto, artista yun. Nag-aari sa kanyang Diyos. Di ba? Dami. Nariyan ang mga craftsman, yung mga manggagawa, no, mga magaling sa art. Nariyan ang mga likas na agriculturist, mga magsasaka. Meron ba pinagarian ng Diyos ng mga magsasaka? Yes. Nariyan ang mga tao na mahusay magnegosyo, mga business people. Meron ba pinagarian ng Diyos ng mga nagnegosyo? Yes. Narito, numero 1 at mahusay ng mga ngalakal noong panahon yun at sa panahon natin. Narito ang mga mahusay na mathematicians, mga teachers, di ba? At narito ang mga tao na maaaring gumawa ng halos anumang bagay. Narito ang mga taong engineers. Di ko na sasabihin yung iba. Doctors, politicians. Yan bang mga uri ng tao ay nasa loob ng karya ng Diyos? Yes, kung sila'y pinagarian ni Kristo. Narito ang mga tao nagtatrabaho sa warehouse. Meron ba nagtatrabaho dito sa warehouse? Oh, kasama kayo ito. Mga pabrika, kasama kayo. Narito ka sa kahariang ito. Saan? Sa karya ng Diyos. Lahat ng naniniwala na siya nasa karya ng Diyos, sa paghari ng Diyos, say amen. So this is now the atmosphere of the kingdom of God. Kung nandyan si Kristo. Ngayon, nakapasok ka sa karya ng Diyos dahil kay Kristo. At sa talingaga, ang Panginoon ay umalis. And that is the picture, umalis yung master. Ibibigay niya sa mga taong ito na mapagkakatiwalaan ang kanyang mga talent. Then He will bestow those talents and everything that these people will work for His pleasure. Lahat ng pwede niyang ibigay ay ibinigay niya. Mga taong may kakayahang maglingkod ng isang tiyak na halaga na kanyang mga pag-aari upang maibalik nila sa kanya ang nararapat na kita o tubo. Diba? Nagsulit sila doon sa kwento. Right after, binigyan sila ng given time, mga sapat na panahon at nagbalik siya at pinagsulit ang lahat ng yon. Mga taong may kakayang maglingkod ng isang tiyak na halaga, no, na kanyang pag-aari. Ito ay hindi isang pangkaraniwang bagay. Sila ay mga taong katiwala upang hawakan ng mga pondo at mga ari-arian at mapagkukunang kita para sa isang master. Kaya kung ano man meron tayo ngayon, this is for the pleasure of the master and this is the ownership. This is owned by the master. Na ang kikitain ay ibabalik nila sa kanya sa kanyang pagdating o pagbabalik at iyon ang nangyayari. Kaya pansinin natin doon sa verse 15, sabi niya, binigyan niya ang bawat isa, everybody, ay sa kanyang kakayahan, magnegosyo. Ginamit dyan yung pangangalakal, ibig sabihin paggawa. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ay umalis na siya. So ibig sabihin, i-give them the opportunity to operate within this, sabi nga, means na binigay sa kanila ng Diyos. Ano ito? Larawan ito na binigyan ng lahat ng walang hindi binigyan. Ibig sabihin, lahat ng tao ay tumanggap sa Diyos. Yung buhay mo, yung talento mo, hindi mo yan kagagawan. Maging tong mundong kinalalagyan natin, lahat ng ito ay ginawa ng Diyos. Kaya dapat lahat ay may gagawin at ginagawa. Kasi lahat ay tumanggap. Kaya hindi pwede na walang ginagawa. Kasi everybody, recipient sila. Alam na niya ang talento na kanyang malingkod. He knew what talent He has given to us. That's why may iba-iba. Dito may kumakanta, sumasayaw, pero wala na sila ngayon. Diba? May tumutugtog, may nangangaral, may nagluluto, may naglilinis, may naglilid. Alam niya ang usay ng kanyang mga lingkod. He knew what yung specialismo. Kaya ibinahagi niya sa kanila ang pinaniniwalaan niyang kaya nilang pangasiwaan ng maayos. So, ang Panginoon na to, binagi niya sa kanila ang alam niya. That's why may 5, yun kasi ang alam niyang kaya ng servant niya. May 2 kasi yun ang alam niya na kaya niyang servant niya. May 1 kasi yun ang alam niya na kaya ng servant niya. So, with all knowledge of this master, binibigay niya yon. Kaya tayo ganun din, hindi pare-parehas. Kasi alam ng Diyos kung anong kaya natin. So, dito makikita natin, kaya sa kanyang kaharian, hindi isang uri lang ng tao meron. Kaya kanina binanggit ko na lahat, di ba? Engineers, doctors, meron. Artista, meron. Warehouse workers, meron. Farmers, teachers.
Lahat ng klase. Lahat ng uri, meron doon. Hindi lahat sa atin ay nakatanggap ng parehong alaga o ng parehong talento. Ito ay isang bagay na dapat mong maunawaan, mga tao. Hindi tayo pare-pareho. Hindi lahat ay pareho. Lahat ng tao ay nilikha sa iba't ibang paraan na may pagkakaibang kakayanan sa pag-iisip. Nilikha tayo na may iba't ibang kakayanan at pag-iisip. Magkakaibang mga kakayahan sa paggawa, magkakaibang mga kasanayan, talento, at kakayahan pa sa ibang bagay. Lahat tayo, in other words, lahat, ang naniniwala siya kasama sa lahat na yon, say amen. Yung iba, di kayo kasama? Lahat ng kasama, say amen. Lahat tayo ay trusted ng Diyos. Kaya lahat tayo ay merong trusted life. Diba? Meron kang buhay. Buhay na pinagkatiwalaan ng Diyos. Dahil pinagkatiwalaan niya yung buhay na yan na galing sa Kanya. Pinagkatiwala niya yung talento na yan na galing sa Kanya. Pagkakatiwala niya yung span of time of life na yan dito na galing din sa Kanya. Lahat tayo ay trusted ng Diyos ng mga opportunities na yan. That's why, in this morning, titingnan natin ang laman ng trusted life natin na binigay ng Diyos sa atin. Binigyan lahat tayo ng opportunity. Lahat ay merong opportunity to operate His life because lahat ay pinagtiwalaan ng Diyos. That's why we can call it a trusted life. Pag sinabi nating trusted opportunity, yan ang unang laman. Opportunity, ano yung opportunity? Well, opportunity is a God-given moment. Pag sinabi nating opportunity, ito'y binigay na panahon ng Diyos. Situation or resource that invites faithful action for His purposes. Sa Tagalog, ang opportunity ay isang bagay ng Diyos na panahon, sitwasyon o resources na may pagkakataon na maging tapat sa pagkilos para sa kanyang mga layunin. Lahat ng tao meron dyan. Lahat tayo. Ito'y binigay ng Diyos na panahon, sitwasyon, resources, talent, na nag-aanyaya ng isang matapat na paggawa sa kanyang layunin. To His purpose. Kaya sa parabola, nagbigay siya ng panahon, nagbigay siya ng mga sitwasyon na nagagawa sila, at nagbigay siya ng mga resources. Ano yon? 5, 2, and 1. Ibig sabihin, all resources. Kaya, ano ngayon ang maintindihan natin sa katotohanan ito? Well, ilang bagay when we talk about trusted life, about trusted opportunities. Una, lagi nating dapat intindihin itong pundasyon ng katotohanan ito. God is the source of true opportunity. Ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng opportunities natin sa buhay. Every meaningful opportunity comes from God and for God. Di ba kanina, saan ba galing yung 5, 2, and 1, and even the time span na kanilang gagamitin, ay galing din yun sa Diyos. Every meaningful opportunity comes from God and for God. Pwede ba akong magtanong sa inyo? Pero sagutin nyo lang sa loob nyo. What do you have that you did not receive? Ano bang meron ka na hindi mo tinanggap? Nagaling talaga sa iyo. Meron ka bang buhay? Nagaling sa iyo ang buhay? What do you have that you did not receive? Wala po. Kaya tayo yung mga taong trusted life because everything that we have is received from God. Tinanggap lang natin sa isang Diyos na nagtiwala sa atin. Di ba sinabi ni Pablo yan sa mga taong matatalino at sa taong mayayaman at magagaling? Saan? Sa area ng Korinto. Nilinaw niya yan sa kanila. In 1 Corinthians 4:7. Bakit sinasabi niyo yung nakakaigit kayo sa iba? Ano bang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos?
Note that verse. Ano bang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Di ba lahat? Kaya pakaintindihan natin ang buhay. Kasi maraming tao, kahit hindi mo alam ang totoo, yun pa rin ang totoo. Kahit hindi mo tanggapin ang totoo, yun pa rin ang totoo. Alimbawa, ano bang meron kayo na hindi galing sa Diyos? Yan ang totoo. Lahat galing sa Diyos. Di ba? Kung ang lahat ay nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo mga ito? So again, it is an argument, it is a strong questions with these people that who are bragging. When I say bragging, nagyayabang sila sa kanilang sariling talino at lakas at kayamanan that time. That's why they live on their own. Bagamat hindi lahat ng pagkakataon ay madali o kapanapanabik, marami ay nangangailangan ng pananampalataya, panganib at pagsisika. But the bottom line is, kung anumang meron ka, lagi natin ito nababanggit, sa Diyos pa rin yan. May trabaho ka, galing yan sa Diyos. May negosyo ka, galing yan sa Diyos. May pagtuturo ka, galing yan sa Diyos. May pinapasukan ka, galing yan sa Diyos. Anong hindi galing sa Diyos? Kaya huwag kang mamuhay na para bang ikaw ang may karapatan ng lahat. No. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya huwag tayong mabubuhay na walang Diyos. It's so dangerous. Di ba? Biblia na nagsasabi, ano bang meron ka na hindi galing sa Diyos? Kaya dapat yan ang pundasyon ng katotohanan that God is the ultimate source of everything. Lagi mong itatanim yan sa iyong pananampalataya. Wala kang meron, anumang meron ka rather, galing lahat yan sa Diyos. Buhay, pagkakataon. That's why this life is a trusted life, as trusted with opportunities. What? Opportunities to live, opportunities to work, opportunity to serve. Lahat ng yan ay opportunity comes from the Lord. Kaya lang mahirap talagang turuan ng tao. Namumuhay na parabang sila ang Diyos. Silang pinanggalingan. Hindi po. Kaya nga magsusulit ang lahat kasi ang lahat kasi galing sa Diyos. At ang lahat ng meron tayo ay pinagkatiwala ng Diyos. Isusulit talaga. Kaya wag natin pagtatangkay na mabuhay na walang Diyos. At lagi nating itanim ang pundasyon na to that God is the source of everything. Ano man yun? Mag-develop pa yung talent mo, yun pa rin yun. Mag-explore yung business mo, kanya pa rin galing yun. Ma-promote ka sa trabaho, siya pa rin yun. Ano pa ba ang hindi? Walang hindi galing sa Diyos. Yan ang pundasyon ng trusted life. Lahat ay pinagkatiwala ng Diyos. Kung ano mang meron ka ngayon, galing siya sa Kanya. Kilalanin mo siyang ganyan. Pangalawa, bawat talento o bawat kakayanan, bawat pag-aari ay isang pagkakataon na meron ka sa iyong buhay. Kaya hindi pwedeng wala eh. Lahat meron. Of course, lahat meron talent. Meron ba ditong wala? Meron lahat. Merong opportunity. Ibig sabihin, yan ang kahulugan niyan. Meaning, lahat merong opportunity. Sa talingaga, ang mga talento ay hindi lamang pera. Ito ay mga pagkakataong nakabatay sa tiwala upang pagsilbihan ang interes ng master habang siya ay wala. Diyan sa literal. Pero siyempre, ang Diyos di naman siya nawawala. But then, ang pagkilos natin, it is for the pleasure of the master. Kaya laging itatanong, diyan ba sinagagawa mo, natutuwa ang Diyos? No, di ba? Kapag ba kahit linggo nagtatrabaho ka, wala, natutuwa ang Diyos. Ibig sabihin, wala kang Diyos. Paano siya matutuwa? So, hindi ka lumikha ng pagkakataon, ito ay binigay sa iyo. Hindi tayo lumilikha ng opportunity. Ang opportunity ay dumarating sa iyo. Naggaling sa Diyos. That's why, every opportunity, yung opportunity nyo ngayong mabuhay, galing sa Diyos. Yung opportunity nyo magtrabaho, galing yan sa Diyos. Yung opportunity nyo magnegosyo, galing sa Diyos. Ano pa mang opportunity mayroon ka, hindi ka lumilika ng opportunities. Ang Diyos ang lumilika ng opportunity sa atin. Ito hindi tungkol sa kung ano nakuha mo, ngunit kung ano ang ginagawa mo, kung anong tinanggap mo. Hindi naman palakihan ito. Hindi naman pagandahan, hindi pagarbuan, hindi pasikatan.
Ang mahalaga kung anong binigay na opportunity sa'yo. Yan ang gagawin mo. For what? Not your own pleasure, but for the pleasure of the master. Diyan maraming nagkakamali. Itinatakbo ang buhay para paligayan ang sarili, hindi ang master. Diyan maraming nagkakamali. We run life to please our life. But that is not the parable. Lahat ng tumanggap ng talento to please the master, for the pleasure of the master. Not for your self-pleasure. Anong aral? Ang opportunity ay isang tiwala, hindi isang pag-aari. Lahat tayo ay binigyan ng pagtitiwala, pero hindi pag-aari. May I a little bit explain that? Kung ano mang meron ka sa ngayon, ang tawag dyan ay pagtitiwala pero hindi pag-aari. That is a trusted opportunity. Kaya wag nating masyadong kamkamin, angkinin, kung ano mang meron tayo. Lagi nating isipin, this comes from the master. Maaaring wala kang control kung anong paano't binigyan ka ng Diyos. Ang iyong pamilya, karir, komunidad, edukasyon, simbahan, at iba pa. Ngunit ang dumating ang mayan, responsable ka sa iyong pagtugon sa mga pagkakataong yan. Nang dumating yan, nagkaroon ka ng pamilya, opportunity mo yan. Nagkaroon ka ng pag-aaral at matapos, opportunity mo ngayon yan. Nagkaroon ka ng trabaho, opportunity mo ngayon yan. Nagkaroon ka ng negosyo, opportunity mo ngayon yan. And that opportunity, not for your own pleasure. Tandaan natin to. This is for the profit and pleasure of the master. Nakita niyo yung talinghaga? Hindi sa kanilang sariling presyo. That's why bumalik sila at titingnan nila kung matutuwa ang master. Kayo po, the application is, sa palagay mo, sa ginagawa mo ngayon, natutuwa ang master? Di ba? Because everything is not hard. Everything is an opportunity to please the master. And that's why, yung opportunity na yan, lahat tayo meron. Dinisenyo, pangatlo. Dinisenyo ng Diyos ang ating mga kakayanan at tinapatan niya ito ng mga pagkakataon. God designs every talent and He matches with every needed opportunity. Kaya kung dinisign ka ng Diyos na manganganta, dapat may mic ka at may speaker ka nakakanta. Kung ako ay dinisenyo ng Diyos na mangaral, kaya dapat meron akong platform nangangaral. Hindi ba ganun tayong lahat, bagamat hindi pare-pareho? Kaya nga may 5, may 2, may 1, lahat may talents. And that talent should be treated as an opportunity to serve the master. Kahit ano pang karir meron ka, that is your opportunity to serve the master, not to serve yourself. Tandaan natin to. Ang Matthew 25:15, ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, ang isa'y 1. Sa bawat sa ayon sa kanyang what? Ayon sa kanyang kakayahan. Well, pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Anong ibig sabihin? Kaya ang mga talento mo ay tinapatan yan ng mga pagkakataon ng Diyos. You have the opportunity to execute the 5, to execute the 2, to execute the 1. Hindi po favoritism yun, it's wisdom. Dahil alam ng Diyos kung anong kakayanin mo at kakayanin ng kanyang mga servant. Dito po sa ating talangaga, bakit 5? Kasi alam niya, yun ang kapasidad ng taong yon na kanyang alipin. Bakit 2? Yun ang kapasidad niya. That is not favoritism. Kasi yung 2, pag binigyan ng 5, masisira siya. Bibigay siya. Pero yun namang 2, kapag yun namang 5, binigyan niya ng 2, sayang siya. Nakuha niyo? Yung 1, kapag binigyan niya ng 2, sayang yung 2. At lalong sayang kung yung 5 binigyan ng 1. Yung capacity of 5, tapos bibigyan ka grade 1. Hindi pwede. That's why it is not favoritism. It is the wisdom of the master. Because my son, the capacity is 5, capacity is 2, capacity is 1. Kasi bakit? Lahat ng yan ay mapapabuti sila according to their capacity. And that is the wisdom of God. Alam ng Diyos kung ano ang kaya ng bawat tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam na alam ng Diyos ang kaya mo. Diba?
Tanong, ginagawa mo ba yung kaya mo? Yan ngayon ang malaking katanungan. Alam ng Diyos ang kaya mo. That's why I am given this gift because that God knew I can do this. Kaya nga hindi niyo ako nakikitang kumakanta kasi hindi ko kaya yun. Kumakanta lang ako pagkasama ko kayo. Yeah, lakas ng loob ko pagkasama ko kayong kumakanta. And we worship God together. Pero yung pangunahan ko kayong kumanta, paparusahan mo na ako. No? Alam yun ng master. Di ba? Alam ng Diyos kung anong kaya ng bawat tao at nagbibigay siya ng mga pagkakataon na nangaayon sa kaya ng tao. You have this opportunity ayon sa kaya mo. Dahil kailanman hindi ako bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging presidente ng Pilipinas, hindi ko kaya yun. Kaya pagbutihin mo yung binigay sa'yo ng Diyos kasi alam niya, kaya mo. Lahat ng niniwala doon sa iyo, that's why you are a trusted person with trusted opportunities. Kaya ibig sabihin, hindi mo kailangan mainggit sa opportunity ng iba. Bayaan mo siyang maging mayaman kasi opportunity na yun. Dahil meron kang sariling opportunity. Di ba? Lahat hindi pinagkaitan ng opportunity. Trusted opportunity by God. Lahat. Walang pinagkaitan. Kaya lang ang problema, hindi lahat ginagamit yung opportunity. Yan, dan tayo malaki nagkakaroon ng problema. Kaya, ang bottom line, ayusin mo kung anong binigay sa'yo. Di ba? Ayusin mo kung anong binigay sa'yo. Huwag mong ipag-alala ang tungkol sa landas ng ibang tao. Don't make a problem kung ano execute ng ibang tao. Ang ayusin mo kung ano talaga binigay sa'yo. Alam mo ba kung ano binigay sa'yo? Dahil dinisenyo yun ng Diyos. That's why you are a trusted person with trusted opportunities in life. Ang pagkakataon mo ay itinugma sa iyong kasalukuyang kapasidad. Ngunit pinalalago ito ng katapatan. Nakita niyo ba kanina sa Bible? Sa verse? Yung 5 nung magsulit, pag tinuloy mo basa, dadagdagan nyo ng 6. Bakit 6, pastor? Ay, pagbasahin nyo mabuti, hindi po 5, 6. Kaya naglang 11. Yung 2, dadagdagan ng 2. Kaya, anong sinabi ng sila'y dadagdagan? Sabi niya sa 5, na nag-earn ng 5, good and faithful servants. Sabi niya sa 2 na nagdagdag ng 2, good and faithful servant. So lahat ng matapat na dadagdagan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, galingan mo sa katapatan. Diyan maraming bumabagsak kaya hindi nadadagdagan Ano yan? Kasi bakit? Bumabagsak sa katapatan. Yan ang pangapat. Bakit? Darami ang mga oportunidad sa pamamagitan ng katapatan. Anong sabi kanina? Ang alipin ay binigyan ng 5,000 kaya tumalis agad at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubo siya ng 5,000. Ganon din ang ginawa sa alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Then after the master said, di na nailagay dyan, good and faithful servant, mabuti ka sa 5, eto uli ang 5. Mabuti ka sa 2, eto uli ang 2. Naging tapat ka. That's why, lagi ko sinasabi, life must be a progressive in trajectory. Lahat sana ng ginagawa mo ay progressive. Kasi bakit? Kapag hindi progressive, hindi matapat. Kasi lahat ng matapat, progressive ang nangyayari. May I repeat that? May I qualify that? Tandaan nyo to, madaling basahin ang buhay kung matapat ka hindi. Dahil lahat ng matapat, progressive ang development. Kaya kapag hindi progressive, merong hindi matapat, bumabagsak sa katapatan. Tandaan nyo lagi, yan ang katotohanan dito sa the one with 5 talents gained 5 more, and the one with 2 talents gained 2 more. Pansinin, lumalawak ang pagkakataon para sa mga gumagawa ng kanilang opportunity na may what?
Katapatan. Di ba? General rule. Kaya madaling balikan ng buhay kapag lang progression. Ang pwede lang magawa doon, masabi, ay, wala sigurong faithfulness. Kaya walang enlarging of opportunities. And that is true. Bumalik ka sa katapatan, wala kang ibang babalikan, boy. Wala. Hindi ka pwedeng umalis dyan kung anak ka ng Diyos. Kasi you are in the kingdom of God. And the rule in the kingdom of God is good and faithful. Ang binibigyan ng larger opportunities, those who are good and faithful. Walang ibang standard. Huwag ka nang gumamit, mapapagod kayo. Don't use any this standard. You will be having a hard work. But that will not work. Magpapakahirap ka pero hindi naman masusulit. Ito ay nagpapakita sa atin, ang katapatan ay umahantong sa pagiging mabunga. Kaya babalikan mo lang eh. Kung isa kang trusted life, babalikan mo yung pagka-trust sa'yo. Matapat ka ba? Kasi kapag matapat ka, progressive siya. Hindi palugi. Nakikita nyo? Palugi ba nung binigay niya yung 5, kumita ng 5, tapos kinuha ba lahat? Hindi ah. Binigay pa sa kanila na opportunity yun. Kaya wag na kayong gumamit sa nakakapagod at maling standard. Faithfulness is the standard of the kingdom of God. Katapat no ng isang progressive development ng buhay natin. Kapag mas gumagawa ka ng matapat sa mga pagkakataon mo, mas nagbubukas ang Diyos ng mga bagong pintuan para sa iyo. Paniwalaan mo to. Huwag kayong gumamit ng ibang paniniwala. That will never works. Ang aral dyan, ang Diyos ay kadalasang nagbibigay ng mas malaking pagkakataon sa mga taong nagpakita ng kanilang sarili na tapat sa mga maliliit na pagkakataon. Really? I love this statement. Ang Diyos ay kadalasang nagbibigay ng mas malaking pagkakataon sa mga taong nagpakita ng kanilang sarili na tapat sa mga maliliit na pagkakataon. Kaya kung anong meron ka ngayon, execute that with faithfulness. Diyos kasi ang tumitimbang eh. Hindi naman tao eh. Kaya huwag kang mag-isip, ang tinitimbang ng ginagawa mo, ikaw. No. Ang tumitimbang sa ginagawa mo, Diyos. Kapag napatunayan ng Diyos, tapat siyang ginagawa mo, hindi siya papayag na walang open opportunities to a greater opportunities. Tandaan po natin. Sabihin nga natin salita, katapatan. That's the rule. And that is the standard. Madaling tingnan ng buhay, pag hindi umaasenso, ang babalikan mo lang, katapatan. Diba? Lagi mong babalikan. Dahil dito sa parable, hindi po pwedeng magbukas ng malaking opportunity ang master kapag nasumpungan niya ang isang servant na may katapatan sa kanyang ginagawa. He will open the opportunities. Larger opportunities. That's why progressive. Kaya, galingan nyo sa katapatan. Sabi mo sa katabi mo, galingan mo sa katapatan. Maniwala kayo, buhos nyo na yung best faith nyo dito. Walang ibang paraan. Walang ibang standard. Wala. Panglima, pangwakas. Pag merong opportunity, ang opportunity ay binigay ng Diyos upang tayo gumawa, hindi upang matakot. Kung binigyan ka ng pagkanta, kumanta ka, huwag kang matakot. Ang mahirap kasi, yung iba, yung dito yung kwento na to, yung 1, binigyan siya ng 1, unang natakot, walang ginawa. Yun ang mahirap sa tao eh. Yung wala ka pang ginagawa, takot ka na. Ito eh, wala pa siyang ginawa, takot na agad eh. Kaya anong ginawa niya? Binaon niya sa lupa. Yung ibang may talent, di pa naman sinusubukan, takot na.
Di ba? In Matthew 25, sabi niya, verse 25, natakot po ako kaya binaon ko ang pera niyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na binigay niyo sa akin. 1,000 rin. Kasi bakit? Hindi ko po ginamit. Wala akong ginawa. Bakit? Natakot po ako. Come on. Kaya yung mga merong open opportunities, hindi yan binigay para matakot ka. Binigay yan para gumawa ka ng may katapatan. Fear can cause you to miss your opportunity. Maaring maging dahilan ang takot na mawalan ka ng pagkakataon. Be very careful to attest your opportunity and do not be afraid in trying to do it. Ito ay isang trahedya ng nasayang na pagkakataon. A tragedy. Why? Yung isa dahil sa takot, hindi nagawa, kinuha pa. Takot siya sa pagkabigo, takot siya sa expectation ng master. Takot na siya hindi maging sapat ang effort niya kahit hindi niya sinubukang gamitin iyon. Sa pagsisikap na protektahan ng kanyang sarili, napalampas niya ang magandang opportunity. Same with us. This is the message of the kingdom of God. Kaya kung sa tansya mo, isa kang manganganta, huwag kang matakot kumanta. Kung sa tansya mo, isa kang mangangalakal, huwag kang matakot mangalakal, pero mangalakal kang matapat. Kumanta ka ng matapat. Kaya kita nyo kanina, matapakasarap yung aming... Lahat may talento eh. Masarap yung merienda namin kasi ginagamit ng mga marunong magluto yung kanilang talentong magluto. Why? Hindi ka binagyan talento para matakot. Binigyan kang talento para isagawa ito. Ang ginagawa mo sa pagkakataon dito at ngayon ay naghahanda sa iyo para mas malaking pagkakataon na walang hanggang karya ng Diyos. Ang Diyos ay naghahanap ng mga karaniwang, ng mga katuwang na maaaring magsagawa, ng tunay na responsibilidad sa kanyang kaharian. Ang makalupang pagkakataon ay lugar ng pagsasanay para sa walang hanggang layunin. And take note, mga kapatid, no? Lahat dito na pinag-aarian ng Kristo, say amen. Congratulations. Dahil ikaw ay mapapabilang lang sa mapagkakataon na ito kung si Kristo ay maghahari sa buhay mo. Yung iba, bakit sila pastor? Tingnan nyo, ginagawa lang nila yon sa sarili nila. Pasayain ang sarili, ipasya ang sarili, pabusugin ang sarili, pagandahin ang sarili. No, di ba? Kasi bakit? Walang master. Iba ang mga tao sa loob ng karya ng Diyos. Hindi lang sila gagawa, pasahin ang sarili, busugin ang sarili, pagandahin ang sarili. No. Lahat ng pinag-aarian ng Kristo, sigurado meron silang opportunity from the Lord. A trusted life with a trusted opportunity. Na gagawin nila yon for the pleasure of the master, not to please only themselves. Baligtad na baligtad. Sa mundo, pinasasarap ang sarili. Pero sa loob ng karya ng Diyos, piniplease ang master. Look at the difference. Kaya makikita mo, ako ba'y taga-karya ng Diyos? Well, kung pinapasarap mo ay ang sarili mo, check mo, baka hindi ka sa karya ng Diyos. Kasi dito sabi niya, in the kingdom of God, in the kingdom of God, binigyan sila, tinrusted sila ng mga opportunities to really work. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, everybody, it is our privilege and opportunity to be in the kingdom of God. Yun ang unang maganda. Nung pinagarian ka ni Kristo, binigyan ka ng isang banal na opportunity. Nang kabanalang ito ay dahil si Kristo at dahil dito may kabanalan ka sa mga gagawin mong mga opportunity na ibibigay sa iyo ng Diyos. Binigyan kang opportunity na mangaral ako with all the grace of God. Kumanta, to serve, to cook, yung mga nagluluto, yung mga naglilinis, at iba pang mga
kasangkapan na pwedeng magamit ang ating buhay. Ang tawag dyan ay trusted life with trusted opportunities. Lahat ba meron? Yes. Pero bakit lahat? Hindi. Pero bakit yung iba walang ginagawa? And that is the biggest problem. Binigyan pala tayong lahat, di pala lahat tayo gumagawa. Sa kingdom ng God, meron bang teachers? Di magturo kayo. Sa kingdom ng God, meron bang preachers? Di nangangaral kami. Sa kingdom ng God, meron mga chef and cooks? Di nagluluto kayo, masarap. Sa kingdom of God, meron bang mga cleaners? Kaya naglilinis sila dito. Ang tanong ngayon, tanong mo sa katabi mo, ikaw, nasa kingdom ka, anong meron sa'yo? Sabi mo, anong ginagawa mo? What are you doing? That's why opportunity yan. Enroll nyo sarili nyo sa paggawa sa karya ng Diyos. Because only in this kingdom that the master will be flesh. Tandaan nyo po hindi ko pa nakakarakterize yung opportunity. Opportunity is just once. Dahil minsan lang ang takbo ng buhay natin sa mundong ito. Yung araw mo ngayon, hindi mo na araw bukas. See that? Yung edad mo ngayon, hindi mo na edad after 5 years. Yung lakas mo ngayon, hindi mo na rin lakas after 10 years. And that just only one opportunity. Kaya, grab and execute your opportunity. You are a trusted person sa pamamagitan ng pagtitiwala ng Diyos. Tayo tayong lahat, let's sing this song. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa
tayong lahat ay pumikit at manalangin. Kay sarap isipin, habang nakayuko tayo, kay sarap isipin may isang Diyos na nagtiwala sa atin. Nag-trust siya ng buhay natin. At hanggang ngayon, pinagtitiwalaan niya tayo ng buhay. At napakasarap isipin, may Diyos na nagtiwala ng mga talentong tinataglay natin. Napakasarap isipin na may Diyos na nagtiwala ng mga resources na meron tayo ngayon. At Diyos na nagtiwala sa atin para execute natin yung kapasidad na ginawa niya sa atin. A beautiful, trusted life. A trusted with a lot of opportunities to do for the pleasure of the Master. Ama, lugod na lugod kami, O Diyos. Tunay, wala po kaming ginawa, kundi kami lamang ay tumanggap. Hindi namin ginawa ang buhay namin. Tinanggap po namin ito. Hindi namin ginawa ang mga talento namin. Tinanggap namin ito. Hindi namin ginawa anumang kagalingan meron kami. Nilinya mo ito sa amin para mag-develop ito. Lahat, ikaw ang dahilan, O Diyos. Kaya sa pagtanaw namin ng katotohanan ito, na ikaw ang pinagmulan ng lahat. Tulungan mo kami na itong mga talento namin ito ay magamit namin sa mga bukas na opportunities na binibigay mo po sa amin. Help us once again to go back in serving you, in running the life, Lord, not to serve ang mga sarili natin, not to serve people, but to serve you for the benefit of the people. Kay sarap isipin, may isang Diyos na kailanman ay hindi tatanggalin ang mga opportunity ito na binigay sa amin. Help us, Lord, by the power of your grace and the Spirit of God. Tulungan mo kaming maging mabuti at tapat na alipin. Mabuti at tapat na katiwala ng mga pagkakataong ito na binigay mo po sa amin. Help us, Lord, to be a good and faithful servant. Yun lang. Kapag kami po, O Diyos, ay natulungan mo na maging mabuti at tapat na lingkod, everything will flow progressively. Opportunity will be endured, O God. Opportunity will be expanded as we do this from time to time with goodness and faithfulness. Sa present situation na meron po kami, O Diyos, help us, Lord, to be good and faithful. With the present opportunities that we have and with the coming opportunities that is about to come, tulungan mo po kami na maging mabuti at maging tapat na lingkod mo, O Diyos. Ano man po itong pinagkaloob mo sa amin, magawa namin ito sa loob ng iyong paghahari, sa loob po ng iyong kaharian, in the context of your goodness and faithfulness na pagbibigay mo po nito sa amin. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ano man pong idinaing at dinalangin ng iyong mga anak, O Diyos, samahan mo kami sa paggawa ng may kabutihan at katapatan sa lahat ng ito na tinanggap namin sa iyo para sa kapurihan po ng iyong dakilang pangalan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hawakan na po natin ang ating mga tithes and offering at tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, tunay nga po na Ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na tapat at Diyos na dakila, Panginoon. Salamat po, O God, sa isang linggo na nagdaan na kung saan naranasan po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala at ang iyong grasya, Panginoon. And Lord, we thank you, O God, for entrusting us with everything that we have, Panginoon, with our life, with our work, with our
business, and with every wealth that we have, Panginoon. We acknowledge that everything that we have is galing sa iyo, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, naririto po kami magbibigay ng aming mga ikapo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay malugod ka sa mga handog na ito at magamit ang mga pananalaping ito sa iyong kaharian at sa lalong ikalalaganap ng iyong mga salita. Patuloy mo nga po, Lord, pagpalain ang iyong mga anak na tapat na sumusunod at nagbibigay ng kanilang mga ikapo, Panginoon. At maging sa aming lahat po, Panginoon, help us to seize and to maximize every opportunity, O God, na binibigay mo po sa amin, all for your glory. Maraming salamat po, O God. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Minsan pa tayo pong lahat ay tumayo at ating pong ibalik sa ating Diyos ang lahat ng papuri, pagdakila at pagluwalhati. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sige, taas natin ating mga kamay sa Diyos Ama na mayaman ang pag-ibig sa ating lahat. Manatili tayong malapit sa Kanya dahil patuloy niya tayong pagtitiwalaan. Laging magbubukas ng isang bagong opportunity because nagtitiwala siya sa atin. Sa bugtong na anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon na mayaman ang abagat biyaya para sa atin, manatili tayo sa Kanyang paghahari dahil hindi siya mauubusan ng opportunity ng ibinibigay sa atin. And even yung pagkikipisan ng Espiritong Banal, panatilihin natin itong maging maalab sa ating mga puso. Ang Kanyang ituturo, ang Kanyang igagapay, at lalo na ang Kanyang kapangyarihang bibigay sa atin upang magawa natin ang may katagumpayan ang bawat opportunity na ibinigay sa atin ng Diyos. Kagalakan, pag-ibig at kapayapaan ay sumating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.